Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinakandado ng Bureau of Customs ang 3 bodega sa Bulacan na nag-iimbak umano ng mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. 3 buwan na raw nakaimbak ang ilang bigas na kung ibinente, makakapagpababa umano ng presyo ayon sa isang kongresista. Modus din umano ng bodega na iribag ang mga bigas para palabasing lokal. Nakatutok si June Veneracion. Sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply, 3 bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga lider ng Kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. You have to check also kung yung mga importations pa nila tama. May nag-hoard ba? Meron bang nag-smuggle? Initially po, ang natanggap po kasi natin impormasyon meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. May mga sako ng bigas na 3 buwan nang nasa bodega na ayon sa House Speaker ay mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi pag yung budo mo, pag in-hoard mo, tumataas. Greed yan eh. Di ba? Gusto mo kumita. Di ba? Maghantay ka ng konti. Uy, mas malaking kita. Hindi, ibaba mo na. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay inililipat sa mga sako ng mga local producer na posible umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konti ang local kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa at mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlak nga ang mga bodega habang binigyan ang mga may-ari ng 15 araw para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Kumpleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. Lahat po yan may permit. Yang mga yan, legal naman yan. Siyempre, nagulat kami. Dahil hindi namin alam ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer. Kami middleman lang naman kami. Bukod sa 3 bodega na ininspeksyon ngayong araw dito sa Bulacan, meron pa raw 20 bodega sa Metro Manila at Central Luzon ang sunod na target ng Bureau of Customs. Dahil base sa intelligence information ng ahensya, nagtatago ang mga ito ng libu-libong sako ng smuggled na bigas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinaghahandaan na ang posibleng pagbigat ng trapiko sa pagbubukas ng FIBA World Cup 2023 na sasabay sa simula ng long weekend bukas. Ang mga dadalo, pinapayuhang uwag na daw magdala ng sasakyan. May payo rin kahit sa mga hindi naman dadalo. Alamin natin sa Pagtutok Live ni Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, ang pakiusap nga ng MMDA sa publiko kung wala namang napakamahalagang lakad bukas ay sana raw manatili na lang sa kanilang mga tahanan para bigyang daan ang opening ng FIBA World Cup. Sa ilang nagdaang event sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan, tumukod ng ilang oras ang daloy ng traffic. Kaya naman puspusan ng pinaghahandaan ng NLEX ang opening bukas ng FIBA World Cup doon. Ngayon pa lang, may mga tauhan na silang nagmamando ng trapiko, hindi lang sa expressway, kundi pati na rin sa Ciudad de Victoria Complex. Mahigit 200 tauhan nila ang magbabantay sa complex sa mismong opening. Kami na rin po yung magmamanage temporarily for this event, yung mga parking areas, yung road network sa loob ng Ciudad de Victoria. Kasama sa babantayan ng parking areas malapit sa 55,000-seater arena kung saan kasya ang 6,000 sasakyan at mga parking space na ipinagpaalam na sa munisipyo ng Bocaue at Santa Maria sa gilid ng bypass road. Dahil ang ibang parking ay nasa 1 kilometro na ang layo mula sa arena, pinapayuhan ng marami na sumakay na lang sa libreng P2P shuttle bus sa 12 lokasyon sa NCR, Bulacan at Pampanga. Sa mga pupunta dito sa Philippine Arena para manood ng FIBA World Cup, sa lahat ng magdadala ng sasakyan, ang paalala ng mga otoridad, dapat naka-RFID sticker yung inyong mga sasakyan sapagkat walang cash lane dito sa Ciudad de Victoria exit. Pagka po talaga nakaka-obstruct na po sila yung dahilan na
hindi makadalo yung traffic, maaari po silang i-apprehend po. Pagpatak ng 5:30 PM bukas, wala nang papapasukin sasakyan sa complex liman sa mga VIP, delegado at ang P2P buses. Magpapatupad din ng iba-ibang oras sa track ban sa Caloocan, Valenzuela at sa may Kawayan, Marilao, Santa Maria at Bukawi sa Bulacan. Todo paghahanda na rin ng MMDA at ang 1,300 nilang tauhan na magbabantay naman sa mga kalsada bago mag-NLEX, lalo sa makipot na northbound ng EDSA Balintawak, pababa ng expressway kung saan naiimbudo ang mga sasakyan kahit sa karaniwang araw. Prioridad ang convoy ng mga kalaho kaya pahihintuin ang traffic kung kailangan nilang dumaan. Ang MMDA po ay magpapatupad ng stop and go traffic scheme sa mga selected na lugar habang isinasagawa po itong FIBA World Cup. Kaya payo ng MMDA, kung wala kayong lakad, manatili na lang sa bahay. Hindi bababa sa 2,000 FIBA participants, officials at staff ang nasa bansa. Kaya tutulong na rin ang 3,000 pulis mula NCRPO at Central Luzon Police. Paalala ng PNP sa mga tauhan nila, unahin ng duty kaysa ang pagsiselfie. Mel, ang estimate ng NLEX ay bukas bago magtanghali pa lamang ay talagang matindi na ang volume ng mga sasakyan sa NLEX dahil nga masasabay din ito sa uwian ng mga maglo-long weekend. Pero Mel, dito sa kinaroroonan natin sa EDSA Balintawak na papunta rin ito, pakanan ng NLEX ay makikita natin na talagang mabagal na ang daloy ng trapiko at kanina bago pa lamang mag alas 5 ng hapon ay mabigat na rin ang daloy ng mga sasakyan sa northbound ng NLEX sa bahagi ng Valenzuela, may Kawayan at Marilao. Kaya sa lahat ng mga daraan at kailangan magpunta ng probinsya ngayong long weekend, sana'y agahan nila ang pag-alis para hindi sila maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Malapera sa basura ang na-recover sa rehistradong Pogo sa Pasay na ginagamit umano sa iba't ibang scam. Bilyong-bilyong piso kasi ang laman ng mga nasabat na pre-registered SIM na tila pansamantala raw itinago sa basurahan. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ganito karami ang mga SIM card na huling nasamsam ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa niraid nilang scam hub sa Pasay kamakailan. Pero isang tip ang natanggap ng PAOK na bukod daw sa mga nauna ng nakumpiskang mga SIM card, may nakatago pang iba. Chinek namin yung mga basurahan at nakita namin nakatambak doon sa mga basura. Siguro naghihintay lang ito ng tamang timing at ilalabas nila. Sa kabuuan, nasa 28,000 SIM cards na ang nakumpiska ng mga otoridad. Lahat nakarehistro at may kani-kanyang verified e-wallet account. Nagtataka lang kami bakit meron tayong ganito na pre-registered cards na pwedeng gamitin ng mga kidnappers, ng mga online scammers, pwedeng gumawa yan siyempre ng mga online, illegal online games. Ang iniisip namin, kung nagkalat yung mga ganito, hindi namin masasawata yung pagdami ng online crimes na nangyayari ngayon, mga scams. Lumabas sa pagsisiyasat ng PAOK, malaking pera ang laman ng bawat e-wallet account. Ang pinakamababa is about 100,000. Pinakamalaki is 500,000. So there are 28,000 of them. So sabihin na lang natin, rough estimate, 100,000 times 28,000, that runs in the billions. Ang tanong, saan galing at pera at para saan ito? Lahat ng mga nakukuha nila, nakukulimbat nila sa kanilang mga biktima, pinapasok nila sa isang SIM card. Minimum 100,000, maximum 500,000. Then, ipa-funnel nila sa isang cellphone or a few cellphones na siyang nagko-collect. Ipapasa naman nila sa isang digital platform abroad. Kasama ito sa ginagamit nila para ma-complete nila yung cycle ng transfer ng pera. Bukod sa mga SIM card, may na-recover ding supot na mga papel ang PAOK kung saan naman nakasulat ang mga e-wallet account number. Kanino ito nakarehistro? Magkano ang laman at ang passcode? We're still in a process of digital forensic investigation. We have to seek the help of the NTC to freeze yung mga perang yon. Patuloy namin sinisikap na makuha ng panig ang National Telecommunications Commission at telecommunications companies. Samantala, inatasan na ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na simula na ang pagpapadeport sa mahigit 200 dayuhan na nahuli sa umano'y scam hub sa Pasay. Inatasan din ni Bersamin ng Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang asset ng operator nito. Ang BI naman,
naglabas na ng commitment order para sa 27 sangkot na dayuhan para ilipat sa Pasay City Jail, habang 8 iba pang itinuturing na high-value foreign nationals ay mananatili naman sa Immigration Detention Center. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Posibleng samahan ng mas marami at mas malalaking barko ang mga susunod na resupply mission sa West Philippine Sea, ayon sa Philippine Coast Guard. Panahon na rin daw na magtayo ng permanenteng istruktura sa Ayungin, ayon naman yan sa National Task Force on the West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi raw dapat pakakampante ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa matagumpay na paghatid ng supply at sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong 22 ng Agosto. Itong small victory natin na we can say we were successful in carrying out the resupply operation this time. It doesn't mean na sa mga succeeding resupply operations natin, we're going to be more relaxed. We're still going to be vigilant. Kahit nalusutan ng 2 resupply ships ng Pilipinas, ang Coast Guard ng China hindi raw masabi kung ano ang kanilang gagawin sa susunod na pagkakataon. Kaya posibleng magpadala ng mas marami at malalaking barko ang Coast Guard sa hinaharap. Lalo't malaking hamon pa rin ang paghatid ng construction materials para ayusin ang tila na bubulok ng Sierra Madre na nagsisilbing tirahan ng mga sundalong bantay sa Ayungin Shoal. Dati nang giit ng China, dapat tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin at nagbabalang haharangin nila ang pagdala doon ng anumang large-scale building materials. Sa kabila niyan, sabi ng National Task Force on the West Philippine Sea, panahon na raw magtayo ng permanenteng istruktura sa Bahura para magamit ang yamang dagat at langis na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. We have an obligation to be there. We hold the sovereign rights over the area. No other country can set up permanent structures, tayo lang. Because pag sinabi mong sovereign rights, you can exploit the natural resources. How can you do so if you don't have permanent structures? Nilinaw din ni Malaya na kahit may nakitang US surveillance aircraft sa Ayungin noong August 22, walang papel ang US o ibang bansa sa resupply mission. Maybe the United States is conducting reconnaissance, trying to find out kung ano nangyayari, precisely because we are a mutual defense treaty ally. To say na this was a mission that was done with the support of the US, I think would be a mischaracterization. This is a purely Philippine resupply mission. Samantala, pinag-aaralan na ng Solicitor General's Office ang mga legal at diplomatikong hakbang kaugnay ng panghaharang ng China. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng pagdulog ng hinaing ng Pilipinas sa United Nations General Assembly. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Can't get over pa rin ang marami sa pagkikita ng 2 comedy icons ng Kapuso at Kapamilya. At mismong si Unkaboggable star Vice Ganda, open sa sinabi ni Bitoy na possibilities, kabilang na ang movie at dream guesting sa Bubblegad. Makichika kay Aubrey Carampel. Dream ko kasing mag-bubble gang. Nag-aantay lang din ako ng imbitasyon at saka kung anong gagawin. Yan ang revelation ni It's Showtime host at Unkaboggable star Vice Ganda. Ngayon the network war is over at kabi-kabila ang crossover ng Kapuso at Kapamilya. Sobrang masayang araw si Vice na madalas mag-guest ang Kapuso at Sparkle Star sa noontime show. Gaya ni na Barbie Forteza, Julian San Jose, Sanya Lopez at marami pang iba. Tuwang-tuwa kami, excited kami ito yung may bibisita. Tapos sila din, nararamdaman namin yung excitement nila. Di ba nakakatuwa? Parang ang saya, ang ganda lang ng relationship. Recently nga lang, trending at pinag-usapan ang historical na pagsasama ng 2 comedy icons sa iisang frame. Yan ay nang mag-guest si Bitoy sa It's Showtime kasama si Manilyn Reynes para sorpresahin ang kaibigang si Ogie Alcacid. Nag-post pa si Bitoy ng litrato nila ni Vice at ang pumapasok daw sa isip niya tuwing magko-cross paths sila ay possibilities. Nag-post din si Vice ng picture nila na may caption na icon. Kung siya nag-iisip, ako din nag-iisip. Ang dami ring taong nag-iisip. Kaya nga sabi ko, una, syempre, parang pwede naman kami magpelikula. Sa gitna niyan, ramdam na ramdam daw ni Vice ang warm Kapuso welcome. Mula noong nag-launch ang It's Showtime sa GTV hanggang sa pagbisita sa GMA Network at pag-attend sa GMA Gala. Sabi ko, ang babait ng mga taga-GMA.
Yung staff, yung artists, yung bosses nila. Ang gaan-gaan. May paalala rin si Vice kasunod ng kinasangkutang road accident kamakailan. Magsilbi raw sana itong paalala sa lahat na laging mag-ingat sa daan. Pinakamahalaga pa rin ang buhay kaysa sa trabaho, kaysa sa tinatrabaho, kaysa sa kikitain sa trabaho. Pinakamahalaga pa rin ang buhay nating lahat. Kung inaantok, huminto. Diba? Kung hindi kaya, wag maneho. Lalong-lalo pat kung lasing, wag magmaneho. Diba? Maging responsable sa kalsada. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kasabay ng pagpapaalala sa kahalagahan ng darating na barangay election sa Oktubre, ang pagpunto ni Pangulong Bongbong Marcos sa halagarin ng pagpapalakas sa mga lokal na pamahalaan. Yan daw mismo ang prinsipyo ng federalismo na naipatutupad na ngayon pa lamang ayon sa Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi man formal na inaanunsyo at wala man pinagugulong na proseso, sinisimula na raw ng administrasyon ang pagpapatupad ng prinsipyo ng federalismo sa bansa. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangunahan ng panunumpa ng mga bagong miyembro ng pinamumunuan niyang Partido Federal ng Pilipinas, kabilang anak niya si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ang federalismo ang pangunahing prinsipyong tinitindigan ng kanilang partido. In all but name, ay ating ginagawa ay talagang ibinibigay ang discretion, ang power, ang function hanggat maaari sa pinakamababa na level na maaari natin gawin. So, we are doing the first step of the federation. Ginagawa na raw yan sa pamagitan ng paggawad ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na ayon sa Pangulo ay paraan para patatagin ang pamahalaan at sistema ng politika ang paggawad. Mas mapapabilis din daw nito ang proseso ng pamamahala dahil hindi na kailangan iakit pa sa Pangulo lahat ng mga desisyon. Habang nagagawa yan, walang direktang utos ang Pangulo sa mga kapartido na isulong ang federalismo sa Kongreso. Dati na rin niyang sinabing wala sa kanyang prioridad ang pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Pero ipinaalala ng Pangulong kahalagahan ng maagang paghahanda para sa eleksyon at ang pagpapalaki ng kanilang partido. As we all know, the barangay elections have a big impact, have a big effect on how the 2025 elections. Kasi kung tayo magiging kandidato, mananalo tayo sa 2025, kailangan natin ang suporta ng barangay level. So that is why it was incumbent upon us to now immediately try and organize ourselves so that we are prepared. Isa ang federalismo sa mga naging plataforma at isinulong ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, pero hindi ito umusan. For purpose of evasion. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinimulan na ng Japan ang pagtatapon ng treated radioactive water mula sa nuclear power plant sa Fukushima na sinira ng lindol noong 2011. Posibleng makarating ito sa bansa ayon sa isang eksperto. Nakatutok si JP Soriano. Ang tsunami na ito na dinulot ng isa sa pinakamalakas na lindol sa Japan noong 2011. Sumira sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, kabilang ang ilan sa mga nuclear reactor nito. Isa ito sa tinuturing na pinakamalalang nuclear accident sa kasaysayan. 12 taon na makalipas, ngayong araw, sinimulan na ng Japan ang pagtatapon ng treated radioactive water mula sa nasirang planta. Ang pagtitiyak ng gobyerno ng Japan sa mundo, mabusising inaral, na-treat at nakitang ligtas i-dispose o itapon na sa dagat ang mga tubig na ito. Kabuuang 1.3 million metric tons ng wastewater ang balak itapon sa karagatan, pero paunti-unti raw itong gagawin sa loob ng 3 dekada. Sa pahayag ng International Atomic Energy Agency o IAEA, pasado raw sa kanilang pagsusuri ang treated water mula sa Fukushima Daiichi. At ang treated nuclear water, halos wala raw radiological impact sa publiko at sa kalikasan. Malayo man ang Japan, sabi ng chemical oceanographer mula sa Marine Science Institute ng College of Science sa University of the Philippines, posibleng maapektuhan pa rin ang Pilipinas.
Yung tubig kasi sa Pacific Ocean, umiikot ito. So, yung tubig na dumadaan sa Japan, aakyat muna yun sa north, sa pataas, no? And then babalik yun sa kabilang side ng Pacific, sa eastern side ng Pacific. Tapos dadali ng North Equatorial Current, dadaan ng Pilipinas. So yung mga directly na marirelease, hindi yun mararamdaman ng Pilipinas. Until bumalik yun, umikot yung tubig, pabalik sa atin. Kaya't kahit sabi ng IAEA na ligtas ang pinakawalang tubig, napakahalaga raw na mamonitor ito. Kasi ang unang isla na tatamaan ay Catanduanes. So kailangan siguro merong monitoring station doon. So monitor mo yung accumulation ng radioactive isotope ng tritium sa mga isda, sa marine organisms, even sa food chain. Ang Department of Foreign Affairs sinabing titignan ng issue na ito base sa pag-aaral ng siyensya o science at fact-based perspective. Prioridad daw ng gobyerno ng Pilipinas bilang isang archipelagic na bansa na protektahan ang marine environment o karagatan sa Pilipinas. Pero kinikilala raw nila ang technical expertise ng International Atomic Energy Agency. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iniutos ng Ombudsman ang paghain ng mga reklamong graft laban sa ilang dating opisyal ng DBM at opisyal ng Pharmalink. Kaugnayan ng mga umano'y overpriced medical supplies na ibinenta sa gobyerno. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Panahon ng pandemya nang pumutok ang issue sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation na nag-supply ng umunoy overpriced na medical supply sa gobyerno, kabilang ang personal protective equipment gaya ng face shields at RT-PCR test kits. Naungkat pa nga sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung paanong nakuha ng kumpanya ang bilyong pisong halaga ng kontrata sa kabila ng maliit nitong paid-up capital. Ilang opisyal ng Pharmaly, Department of Budget and Management at DOH ang ginisa sa Senado. Halos 2 taon matapos niyan, iniutos ng Ombudsman ang paghahain ng mga reklamong graft laban kay Noy Budget Undersecretary Christopher Lau at 2 iba pang opisyal ng Department of Budget and Management. Gayon din sa ilang opisyal ng Pharmaly, kabilang ang magkapatid na Mohit at Twinkle Dergani. Kaugnayan ang pagbili ng 4 na bilyong pisong halaga ng RT-PCR test kits sa Pharmaly. Nagsabwatan umano ang mga respondent para ma-award ang mahigit 4 na bilyong pisong kontrata sa Pharmaly. Kahit may iba pang kumpanya na mas may kakayahan daw na mag-supply at mag-deliver ng mga test kits sa mas murang halaga. Ikinalungkot ito ng kampo ng mga opisyal ng Pharmaly. Sabi ng mga abogado ni Dergani at ilan sa mga akusado, handa silang harapin ang mga kasong isasampa sa korte para mapatunayan na walang ginawang mali ang mga kliyente. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang ibang akusado. Sabi ni Senador Risa Ontiveros na isa sa mga senador na nag-imbestiga sa issue, umaasa siyang magsisilbing babala ang hakbang ng ombudsman para sa mga nagpaplano raw na nakawin at lustayin ang kaban ng bayan. Sabi naman ng Department of Budget and Management, handa silang ipatupad ang mga parusang inirekomenda ng ombudsman sa mga sangkot na dating opisyal ng DBM. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa hearing para sa kanilang budget, nausisa ang Labor Department sa kung posible bang magpatupad muli ng dagdag sahod. Ang sagot sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Dagdag sahod at proteksyon para sa mga manggagawa, ang panawagan ng mga grupo nagprotesta kasabay ng pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 40 billion pesos na panukalang budget ng Department of Labor and Employment para sa 2024. Mas mababa yan ng 7 billion sa budget ngayong taon. Nitong Hulyo nagkaroon ng 40 pisong wage hike sa Metro Manila na ayon kay Gabriela Representative Arlene Brosas ay napakababa raw. Base sa batas, 1 beses lang pwede magkaroon ng wage hike sa loob ng 1 taon, pero na lang kung mayroong extraordinary circumstances. Tanong ng ilang mambabatas, hindi pa ba extraordinary ang sitwasyon ngayon na napakataas ng presyo ng mga bilihin para magkaroon muli ng wage hike? Patuloy na tumataas yung presyo ng mga bilihin. Pangalawa po, historically, nagiging mas productive yung ating workers. Pataas po yung trend noon, pero yung real value ng wages, stagnant. Pangatlo, Mr. Speaker, sabi po ng DA yung poverty ngayon can be considered as a calamity. Hindi rin ho answer na itaas natin ang minimum wage.
para po tumaas yung standard of living ng ating mga kababayan. Kung mababa ho yung productivity natin, wala ho tayong paghuhugutan nung increase sa wages at magre-result lang ito sa mas mababang employment. Ang ating mga mamumuhunan ay kailangan ho nilang kaltasin sa kanilang overall cost yung hong idadagdag natin na sahod sa mga manggagawa. Hindi po madaling gawain o tungkulin ang balansehin o timbangin ang kalagayan, pangangailangan ng atin pong mga manggagawa. Ganun din naman po sa kakayahan, kapasidad ng atin pong mga namumuhunan at bahagi doon po ang aming konsiderasyon ang magiging implikasyon sa level ng employment. May dinidinig din daw ang NWPC na iba pang wage hike petition para sa ibang lugar. Sabi pa ng Labor Department, magkakaroon ng libo-libong bagong trabaho bunga ng mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Humigit kumulang po ang kanyang nabanggit sa akin ay mga 100,000 daw po. Subalit nakikita po rin po namin na kalamihan po dito ay nandun sa tinatawag na lower paying categories. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kasing intense na mga eksena niya sa upcoming series na Black Rider ang mga isyong sinagot ni Yazzie Pressman. Kabilang ang breakup nila ng dating fiancé at ang nalilink sa kanya na isang gobernador. Makichika, kikatatibayan. Sa gitna ng iba't ibang batikos at akusasyon online, idiniin ni Yazzie Pressman at ex-fiancé na si John Semira na walang third party involved sa kanilang breakup. Bilang tao, meron pa rin pong mga bagay na we wanted to keep private. Pero okay lang. Me and the people involved, lahat kami maayos, nag-uusap pa rin kami. Hanggang ngayon, kahit na you show up to work all the time and you're happy and you're ready, inside, meron pa rin pong mga pinagdadaan. Kasi po lahat naman tayo mga tao lang. So we try to show up every day. Tingin ni Yazzie, kailangan basagin ang kanilang katahimikan. Aware din daw si Yazzie na naliling siya sa iba't ibang politiko, kabilang si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte, matapos kumalat ang ilan nilang photos recently. Me and Luigi have known each other for a very long time. Parang 10 years na kami magkakilala. So now we're just spending more time together and getting to know each other more. Nauna na rin pinabulaanan din ni Yazzie ang rumors na naliling siya kay Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, kasunod ng paglutang ng isang litrato kung saan kitang super close nila. Sa gitna ng mga intriga, mas ibinubuhos daw ni Yazzie ang panahon sa trabaho. Excited daw siya sa kanyang bagong series sa GMA Public Affairs na Black Rider. Sa kanyang first taping day, naka-eksena agad niya ang veteran actress na si Rio Locsin. Bago sumalang sa taping ng Black Rider, nagpakitang gila sa pagmamotocross si Yazzie na dati na niyang hobby. Isa po sa pinakamagandang trait din po ni Vanessa, isa po siyang palabang babae na mabuti ang puso. Nag-train po kami ng motorcycle training again and motocross training na sinimulan ko po nung pandemic. Yung usual po na ginagawa ko is Muay Thai. So kapag nagkakaroon po ng oras, nagtitrain din po kami for that. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Sa budget hearing pa rin ng Labor Department, kwestiyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang umano'y hindi pagbibigay ng ABS-CBN sa mga benepisyo ng dati nitong mga empleyado. Ayon kay Marcoleta, bagamat naipanalo na raw sa Korte Suprema ang ilang kaso ng mga dating empleyado, marami pa rin daw ang dumudulog sa kanya. Ang ilan, nakipag-areglo na lang daw umano sa istasyon. Meron din daw mga kasong execution na lang ang kulang pero pinayagan umano ng labor arbiter ang ipinitisyong extraordinary remedy ng istasyon. Ayon naman kay Labor Secretary Bienvenido Ledesma, pinarerepaso na nila ang extraordinary relief na ibinigay sa ABS-CBN. Sinusigurado rin daw ng Labor Department na hindi dehado ang mga nakipag-areglong dating empleyado ng istasyon. Hinihinga namin ng pahayag ang ABS-CBN sa issue. Patindi ng patindi ang mga eksena sa Unbreak My Heart, lalo sa mangyayaring grand wedding ni Renz at Alex mamaya.
Overwhelmed naman si Gabby Garcia sa mga papuring natanggap online dahil sa serye. Makichika kay Katatibayan. Tonight is the night. Dahil ang inaabangang kasalan ni Renz at Alex sa tumitinding Unbreak My Heart, matutunghayan na ngayong gabi. Alexandra Zag, do you take the Lorenzo Isidro to be your wedded husband? I do or I don't? To love and to cherish till death do you part. Ang sagot dyan ni Alex played by Gabby Garcia, isa lang sa mga di dapat ma-miss sa pinapurihang episode ng series. At ang matitinding eksena na mapapanood na sa season finale mamaya. May pasilip na. And if no, to love and to cherish. Renz is having an affair with my mother! You want him? You can have him! Alex, please, Overwhelmed at masaya raw si Gabby sa papuring natatanggap online. Iba-ibang feels daw kasi ang mapapanood sa episode na sobrang fulfilling para kay Gabby. Grateful din daw siya sa co-stars na pinuri ang eksena. Lahat kasi talaga, are giving their best. At lahat talaga are very, very much dedicated. And after nung wedding scene, naaalala ko, nilapitan ako ng mga co-actors ko. Ang pinaka naalala ko si Kuya Romnick Sarmenta, nilapitan niya ako, sabi niya sa akin, Gabby, magpagpag ka ha. Kasi ramdam na ramdam nga daw niya yung intensity ng emotion. Sa pagsimula ng season 2 next week, expect daw a drama like no other. Kailangan nilang abangan yung magiging transition ng bawat character. So, hindi lang yung character ni Sandra. Character din ni Rose, ni Ate Jodes, character ni Josh, kasi nabuking na lahat ng sikreto niya. And also character din ni Papa Chen, si Mateo Zhang. Magkakagulo-gulo na. Ang kabuuang eksena, wag na wag palagpasin mga kapuso sa GMA Telebabad. Pinoy Hits, iHeart Movies at GTV. Mapapanood din yan sa GMA Pinoy TV at TFC, pati sa gmanetwork.com, iWantTFC at View Philippines. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Oh my God, ay nakakaloka! I cannot wait! And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky. Not Miss Vicky. Atom! Maraming salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.